Hi everyone, welcome to my vlog. Allow me to share God's words. Andito naman po tayo para magbahagi ng mga salita ng Diyos. Ang topic po ay tungkol sa dapat mong malaman kung paano umunlad ang buong sangkatauhan hanggang sa kasalukuyang araw. So, andito tayo sa page. Here po. Okay, dito po tayo. Una ay nilikha ng Diyos sina Adan at Eva at lumikha rin siya ng ahas. Sa lahat ng bagay, ang ahas na ito ang pinaka makamandag. Ang katawan nito ay may lason na ginamit ni Satanas upang samantalahin ito. Ang ahas ang nanukso kay Eva na magkasala. Nakasala si Adan pagkatapos ni Eva. At pagkatapos ay nagawa nilang dalawa na makatukoy sa pagitan ng mabuti at masama. Kung alam ni Jehovah na tutuksuhin ng ahas si Eva at na tutuksuhin si Adan, bakit niya sila inilagay na lahat sa loob ng isang halamanan? Kung nagawa niyang hulaan ang mga bagay na ito, bakit niya nilikha ang ahas at inilagay ito sa loob ng halamanan ng Eden? Bakit nasa halamanan ng Eden ang bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama? Gusto ba niyang kainin nila ang bunga? Nang dumating si Jehovah, hindi nangahas si Adan ni si Eva na harapin siya. At noon lamang nalaman ni Jehovah na kinain na nila ang bunga ng puno ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama at nabiktima sila ng panlilinlang ng ahas. Sa huli, isinumpa niya ang ahas at isinumpa rin niya sina Adan at Eva. Nang kainin nilang dalawa ang bunga ng puno, ni hindi man lang alam ni Jehovah na ginawa nila iyon noon. Naging tiwali ang sangkatauhan hanggang sa maging masama sila at malaswa. Hanggang sa lahat ng kinikimkim nila sa kanilang puso ay masama at hindi matuwid. Lahat ng iyon ay marumi. Sa gayon ay pinagsisisihan ni Jehovah ang paglikha sa sangkatauhan. Pagkatapos niyon, isinagawa niya ang kanyang gawaing wasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha na naligtas ni Noe at ng kanyang mga anak. Ang ilang bagay ay hindi talaga kasing unlad at higit sa karaniwan na tulad ng isipin ng mga tao. Nagtatanong ang ilan, yamang alam ng Diyos na ipagkakanulo siya ng arkanghel, bakit niya ito nilikha? Narito ang mga tunay na nangyari. Bago umiral ang mundo, ang arkanghel ang pinakadakila sa mga anghel sa langit. Mayroon itong kapangyarihan sa lahat ng anghel sa langit. Ito ang otoridad na ibinigay rito ng Diyos. Maliban sa Diyos, ito ang pinakadakila sa mga anghel sa langit.
Kalaunan, matapos likain ng Diyos ang sangkatauhan, sa lupa naman ay nagsasagawa ng mas malaki pang pagtataksil ang Arkanghel laban sa Diyos. Sinasabi ko na ipinagkanulo nito ang Diyos dahil nais nito pamahalaan ang sangkatauhan at lampasan ang otoridad ng Diyos. Ang Arkanghel ang nanukso kay Eva na magkasala at ginawa ito dahil nais nitong itatag ang kaharian nito sa lupa at patalikurin ang sangkatauhan sa Diyos at sa halip ay sundin nila ang Arkanghel. Nakita ng Arkanghel na maaari itong sundin ng napakaraming bagay. Magagawa iyon ng mga anghel, gayon din ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Ang mga ibon at hayop, mga puno, kagubatan, kabundukan, mga ilog, ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa ay nasa pangangalaga ng mga tao. Ibig sabihin ni Adan at Eva, samantalang sinunod ni Adan at Eva ang Arkanghel. Sa gayon ay hinangad ng Arkanghel na lampasan ang otoridad ng Diyos at pagtaksilan ng Diyos. Pagkatapos niyon, pinamumunuan nito ang maraming anghel na magimagsik laban sa Diyos na kalaunan ay naging iba't ibang uri ng maruruming espiritu. Hindi ba sanhi ng katiwalian ang Arkanghel ang pangudlad ng sangkatauhan hanggang sa araw na ito? Naging ganito lamang ang sangkatauhan ngayon dahil pinagtaksila ng Arkanghel ang Diyos at ginawang tiwali ang sangkatauhan. Ang paisa-isang hakbang na gawain ito ay hindi mahirap unawain at simple na katulad na maaring isipin ng tao. Isinagawa ni Satanas ang pagtataksil nito sa isang dahilan, subalit hindi naintindihan ng mga tao ang gayong kasimpleng bagay. Bakit ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng bagay ay nilikha rin si Satanas? Yamang labis na kinamumuyan ng Diyos si Satanas at si Satanas ay kanyang kaaway. Bakit niya nilikha si Satanas? Sa paglikha kay Satanas, hindi ba siya lumikha ng isang kaaway? Hindi talaga lumikha ng isang kaaway ang Diyos. Sa halip, lumikha siya ng isang anghel at kalaunan ay ipinagkanulo siya ng anghel na iyon, naging napakataas ng katayuan nito kaya ninais nitong ipagkanulo ang Diyos. Masasabi na nagkataon lamang ito, ngunit hindi rin ito maiiwasan. Kapareho ito ng paraan kung paanong hindi maiiwasang mamamatay ang isang tao pagdating sa takdang gulang. Sumasapit lamang talaga ang yugtong ito. Sinasabi pa ng ilang nakatatawang hangal, "Yamang kaaway mo si Satanas, bakit mo ito nilikha? Hindi mo ba alam na ipinagkakanulo ka ng Arkanghel? Hindi mo ba masusulyapan ang kawalang hanggang sa kawalang hanggan? Hindi mo ba alam ang
likas na pagkatao ng Arkanghel? Yamang malinaw mong malaman na ipagkakanulo ka nito. Bakit mo itong ginawang Arkanghel? Hindi ka lamang nito ipagkanulo, isinama rin nito ang napakaraming iba pang anghel at pumaba sa mundo ng mga mortal upang gawing tiwali ang sangkatauhan. Subalit hanggang sa araw na ito, hindi mo pa rin natatapos ang iyong 6,000 taong plano ng pamamahala. Yan lamang po. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Amen po mga kapatid.